So, good morning mga ka-vlog. Panibagong araw, panibagong utos na naman sa atin, no? So, ayan, kumuha ako ng gunting at pumunta na sa pagkukuhanan ko ng tanglad o kung tawaging lemongrass. Isasahog sa gulay ni mama. So, ayan. Init-init pa dyan, no? Kahit painit, gora. Mas masakit pa yung palo ni mama kaysa sa init na yan. So, walang reklamo-reklamo. Punta agad. So, ayan. Nag-shortcut lang ako kasi masyadong malayo na dun pag dun ako nadaan sa daanan. Ito pala yung dryer namin dito sa amin. Medyo malapad din yan. Yan yung binibiliran ng kahit ano dyan. Yung mga mais, yung mga kasaba, ayan, mga palay. Ayan, papunta na ako. Madami palang tao dyan. Nahihiya ako kaya medyo malikot yung camera natin. Ayan, dumating na ako sa kukuhanan ko ng tanglad. Ayan, hinanap ko muna kasi ditong banda parang naubos na ata yung mga tanglad dyan eh. Para sa lahat kasi yan eh, sa purok namin. Kaya, ayun, sinita ko muna kung saan yung mas maraming tanglad. Ayan, pumunta na ako dun sa mas maraming tanglad na nandun pa sa dulo ng koral ng purok namin. So, ayan, hinanap ko. At, tinin, hanap ko yung tanglad. Ayan, medyo marami, pwede na rin pagkukuhanan. Kaya, dito na ako kumuha. Tanglad talaga yan, guys. Yan. Kumuha na ako. Nilapat ko lang yung camera ko para kita din kung paano ako kumuha ng tanglad. Yan. Kinupit ko lang. Yan. Yan natin tanglad. So, let's go. Kasi inaantay tayo sa nagluluto ng gulay. So, ayan. Dali-dali na rin tayong bumalik. Kasi, baka mapano pa yung niluluto ni mama. Ay, ako din pala yung nagluluto. Dalawa kami. Ayan, pauwi na ako niyan. May naano pa na rela kasi parang nahirapan siya mag-backing sa kanyang rela. Kaya yun, umikot ako. Pabalik na rin ako. Doon din ako dumaan kanina sa dryer namin kasi mas malapit kasi pag shortcut. Lalo na pag may niluluto ko sa bahay. Dali-dali talaga. Ayan, pinakita ko lang yung nakuha ko. So, let's go. Ayan, dadaan na naman tayo sa pinakamagandang tulay. Ayan. Let's go. Malapit na tayo sa bahay. Malikot talaga yan, guys, kasi hindi pa ako nakaano ng pang video ko. Kaya, baguhan pa lang tayo. So, ayan, baka naman. So, malapit na tayo sa bahay. Yan, dinadali-dali ko yan kasi nagluluto kasi ako eh. Yan. Yan, at dumating na rin tayo sa bahay. Sisimulan ko na din yung pag-prepare ng ibang gulay. Ayun lang pala yung kunting okra natin at saka batong. Yan, pinakita ko lang yung pinakuluang beans dyan. So, pumunta na rin ako sa ref namin at kumuha lang tayo ng daing na bangus. Hinanap ko pa dyan kung ano yung sinasabi ni mama na isda. Daing pala na bangus. Kaya nahirapan ako. So, ayan, bumalik ako at tinanong ko ulit kung ano yung pinapakuha niya isda. Yan, daing na bangus lang pala. Kaya siniguro ko talaga kung ano pinapakuha niya. Yun, daing talaga. Nagtataka ako bakit nasa ref. Daing nasa ref. Kaya, yun, sinabi ni mama na pagbigay sa kanya, galing pala to sa friend ni mama. So, ayun, tinanong ko si mama kung paano hihiwain. By the way, galing pala to sa friend ni mama. Galing nung umalis sila ng Digos. Galing silang Digos. Kasama anak niya. So, ayun, tinanong ko bakit nasa ref. Sabi ko, ba't nasa ref to? Daing to, ba't nasa ref? Sabi niya. Galing ref din kasi yan, kaya niref na lang din niya ulit. Baka masira. Ayun, pinagpatuloy niya nilagay sa ref. So, ayun, pagkuha ko, ba't nakita ko sa ref may daing. So, ayun, hindi na ako kay mama. Okay. So, nagtataka ko, masisira ba yun? Pag galing sa ref, tapos di mo iniref ulit. So, di na lang ako nagtaka. Hinihiwa-hiwa ko lang yung daing na bangus, no?
galing sa binigay ni friend ni mama ko. So, ayan. Hiniwa ko lang yan ng ganyan, yung pa-horizontal. Kasi yun sabi ni mama. By the way, kalahati lang pala yan kasi tatabi daw yung kalahati pang ulam sa susunod. Pinito ko na yung daing na bangus. Kasi sabi ni mama, preprituhin daw bago isasahog dun sa gulay na niluluto ko. Tinanggal ko lang yung tubig dun sa kasi matagal mainit pag may tubig pa. Masasayang yung gasol natin. So, ayan. Medyo mainit na, nilagyan ko na ng mantika. At, yan, nilagay ko na rin yung daing kasi mainit na yung mantika. So, ayan, pagkainit niyan, nilagay ko na din yung daing na isda para maprito na. So, nilagay ko lang lahat kasi kasya naman lahat. So, pagpasensyahan nyo lang yung ating kusina, kasi marami. Binaliktad ko lang yung daing para both side maluto siya. So, ayan pala yung piniprito natin, Ayan. Tapos, pagkaluto niyan, ayan na, finished product. So, ayan. Pagkatapos niyan, naghiwa na rin ako ng mga isasahog doon sa gulay. Sibuyas, tsaka luya. At patula. Pinalatan ko lang yung patula kasi hindi naman kinakain yung balat Kaya ayan. So, habang nagbabalat ako dyan, kikinig ako sa pinapakinggan ni mama na drama. Nais ko talaga pagbalat niya na matanggal talaga lahat ng green. Kasi matigas yan pag nasali sa sa gulay. Ayan, ayos ko lang. Hanggang sa mabalatan lahat. So, ayan, malapit na mabalatan lahat. Pagkatapos ko yan balatan, pinahiwa ni mama sa akin na pahaba. Kasi para magkapare-parehas din pala. Pinalatan ko din pala yung mga luya saka sibuyas para sa isasahog natin dun sa gulay natin. So, ayan. Pinalatan ko lang yan ng maayos kasi medyo yung luya natin madumi. Hugasan ko pa yan bago katapos kong balatan. Ayan, ganyan talaga ako magbalat. Gusto ko tanggal talaga lahat kahit sa sulok-sulukan man ng luya na yan. Ayan. So, ayan, tinanggal ko na rin yung balat ng sibuyas. At hinugasan ko lang yan kaya bigla akong nawala. So, pagkatapos kong hugasan yan, ini-slice ko na din una yung sibuyas. Yan. Tsaka yung luya natin. So, ayan, pahaba lahat kasi lahat ng sinahog natin doon pahaba rin. Yan, tinanong ko na si mama kung paano ba yan hihiwain. So, ayan, sabi niya pahaba daw. So, hiniwa ko ng pahaba. Ayan. So, mabilis tayong kausap Charot. Sumusunod lamang po tayo sa utos natin mga ina. Ayan. Katapos ko yan hiwain lahat, nagprepare na din ako doon para sa ilalagay ko sa gulay na niluluto ko. Katapos niyan, kukunin ko lang yan at ilalagay ko din sa niluluto kong gulay. So, tada! Ito na yung ating finished product. So, yung niluto kong gulay kanina. So, hindi ko lang pinakita kanina kung paano ko nilagay lahat. So, ayan. Let's go. Gutom na Kainan na!